Libo-libong Pinoy na naninirahan sa Japan ang inaasahang dadalo sa Maisog Rally ngayong Sabado bilang pakikiisa sa pagsusulong sa karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Pagdating sa karapatan sa pagpapahayag, isa ang mga Pilipino sa Japan na tatayo at ipaglalaban ang karapatang ito. Ang malayang pagpapahayag ay karapatan ng bawat mamamayan. Lalo na at tayong isang demokratikong bansa at bahagi ng kalayaang ito, ang karapatan nating magsalita at ipahayag ang ating mga saloobin at hinaing. Ito ang garantiya sa atin ng saligang batas. Pero para sa mga kritiko ng pamahalaan, bakit tila hindi naman nila dama ang karapatan sa kalayaang ito? Nandito tayo sa Japan ngayon kasi nakikiisa ang ating mga kababayan dito sa Japan. They've come from all over Japan para makiisa kasi alam nila kung ano ang nangyayaring pang-aapi, pang-aabuso sa poder, ang katiwalian sa gobyerno, nagarapalan, no? At yung oppression sa napakahalagang saligang batas natin at yung mga karapatan natin, yung Bill of Rights. May panahon na dapat tumatahimik tayo at may panahon na dapat tayo ay nagsasalita. So ngayon yung panahon na dapat nagsasalita tayo kasi pinapatahimik tayo ng mapagsupil na Marcos administration. Umaabot tayo dito sa Japan, kasama natin yung mga kababayan natin at maraming salamat at nagsasalita tayo at hindi tayo pumapayag. Nasa Japan ngayon si Dr. Lorraine Badoy, ang dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC ng Duterte administration para isulong ang malayang pamamahayag sa gaganaping hakbang ng Maisog Japan. Nandito tayo para mapayapa tayong magpoprotesta at ilalabas ang saloobin natin kasi sa Pilipinas ngayon, bawal ang magsalita at mamahayag ng malaya. Tinanggal na ni Bongbong Marcos ang mga karapatan na yan. Totoong malaya ay hindi humihingi ng permiso. So, lahat tayo dito, hindi tayo humihingi ng permiso kahit na sino. Papaalala natin sa sarili, sa isa't isa, at lalong-lalo na sa mapang-aping presidenteng ito, kung sino ang totoong may kapangyarihan at yan ang Pilipino, ang taong bayan na nagbigay ng tiwala sa kanya. At tinatraidor niya tayo. So kailangan nating magsalita ng mapayapa at iisang boses para marinig tayo. Marinig natin ang isa't isa at itong Pangulong ito. Ngayong Sabado, libo-libo mga Pilipino ang dadalo sa Maisog Rally na gaganapin sa Saitama Hall para makiisa sa advokasya nitong maipaabot ang mensahe sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Ilan sa mga Pilipinong dadalo ay luluwas pa sa Saitama para daluhan ng pagtitipon. We are expecting a lot of Filipinos coming from different prefectures. We have from Tokyo, Saitama. We have also coming from Nagoya, Shizuoka, Iwate-ken, and from Kyushu area meron pong darating. Sa lahat po ng mga kababayan natin, makiisa po tayo sa ating hakbang ng Maisog Japan. Tomorrow po from 1 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon. Doon po tayo sa Saitama Hall. Kita-kita-kits po tayong lahat. Sama-sama po tayo. Ang Japan, ang tahanan ng mahigit sa 300,000 Pilipino, patay na rin sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA as of December 2023. Maliban kay Badoy, inaasahan ding dadalo si dating presidential spokesperson Harry Roque at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Magandang araw sa ating lahat. Inaaniyahan ko po lahat ng ating mga kababayan. Magsama-sama po tayo sa paglulunsad ng hakbang ng Maisog Japan bukas June 8 sa Saitama Hall, Tokyo, Japan. Ganon din po ang ibang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng Japan. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro opinyon upang kung paano po mas mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino sa loob man o sa labas ng Pilipinas. Mamuhay po tayo ng may kalayaan, walang takot at walang nararamdaman at nararanasang pagsisikil. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang hakbang ng Maisog Japan. Naniniwala ang mga Pilipino dito sa Japan na pagdating sa pagmamahal at malasakit sa bayan ay hindi malilimitahan dahil malayo sila sa bansang kanilang sinilangan. Kaya bukas magsasama-sama sila upang ipahayag ang tunay nilang saloobin. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal,
Ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News, Tokyo, Japan.